Pilipinas ang ating oras, 6:28. Balansadong balita. Balansadong issue. DZRH. Balansyado. At nagbabalik po tayo, ito pong DZRH Balansyado Live sa DZRH News Television at DZRH News o DZRH Radio. Ako po si Miss Karen Oyong at reports na muna po tayo. Unahin natin ang reaction po ng pamilya Duterte sa pag-deny o yung mga rejection po sa mga grounds for interim release. Ito po yung request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa korte po sa ICC. So nasa linya na natin si partner RH7 Henry Uri pag-deny ng ICC sa motion for interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maluwag sa dibdib na tinanggap ng pamilya. Nako, magiging medyo malungkot po ang Pasko ng dating Pangulo at kanyang mga pamilya. Tama ba ka Henry? Bagamat tama ka rin, bagamat malungkot ang magiging Pasko ng pamilya Duterte sapagkat mananatili sa kulungan ng kanilang ama sa International Criminal Court sa The Hague. Malagod namang tinatanggap ng pamilya Duterte ang naging desisyong ito ng International Criminal Court na pag-deny nga sa motion na magkaroon ito ng interim release o pansamantalang kalayaan. Batay ka rin sa statement na pinadala sa DZRH ng kampo ng mga Duterte, sinabi ng mga ito that the family accept the ICC Appeals Chamber decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversation. We thank everyone who prayed with us today. Ito ang natatangit kaisa-isa lamang statement. Batay ito ka rin. Batay ito sa nagkakaisang statement ng buong pamilya Duterte. So ayon nga sa kanila ay malawag sa damdamin nilang tinatanggap ang desisyong ito ng ICC at patuloy pa rin silang makikipag-cooperate o makikipagkaisa naman sa kanilang defense. So Henry, tama dun sa statement, sabi dun sa statement ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpupursige na kumbaga makipagtulungan dun sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So meron pa bang meron pa ba silang mga reaction kung ano yung mga susunod na plano ng pamilya? They will have hindi natin kasi masyadong familiar dun sa pag-international law na, pero pwede pa ba silang umapela? Ano pa ba yung mga ibang legal options nila ka Henry? Wala pa ka rin silang sinasabing ganoon, basta ang malinaw lamang ay makikipag-coordinate, makikipag-cooperate sila patuloy through their conversation sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa ngayon, nais muna nilang iparating sa ICC na maluwag sa kanilang kalooban na tinatanggap ang desisyong ito. At kasabay nito ka rin ay pinasasalamatan ng pamilya Duterte ang lahat ng nagdasal at lahat ng nagmamahal sa dating Pangulo. Kanina nga ay nagdesisyon na ang International Criminal Court na i-deny ang apela ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma-release ito pansamantala sa isang host country. Sige Henry, alam ko na hindi maganda yung pakiramdam mo, halata sa boses mo, tsaka medyo ngongo ka ngayon. Pero ito ka Henry, siguro last na lang, hindi kasi kumbaga winave na ni dating Pangulong Duterte na siya ay umappear physically or via Zoom or online during this appeals chamber kumbaga hearing. So, meron ka bang impormasyon kumusta naman siya, kumusta ang kanyang kalagayan, kumusta ang kanyang kalusugan? Doon sa pinakahuling pagbisita ng kanyang apo na si Congressman Omar Duterte, anak ni Congressman Paulo Duterte, ay binabanggit naman ito na maayos naman ang kondisyones ng kanyang lolo. Okay. At tuwan-tuwa ito at niyaka pa yung kanyang mga apo sa tuhod at masayang-masaya ito na nakita ang kanyang mga apo at wala namang binabanggit kaya na hindi maayos ang kondisyon nito bagkus ang pagkakasabi ay nasa maayos ng kalagayan sa ngayon. So ibig sabihin niyan ka Henry, pagka no news is good news pagdating sa issue ng kalusugan ng dating Pangulo?
Tama Karen. Okay. Get well soon, partner. Maraming salamat sa update na yan galing sa family ng dating Pangulong ang Duterte family at ang kanilang reaksyon sa pag-deny sa kanilang motion for interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you, partner. Thank you, Karen. So inuulit natin, nagpapasalamat ang kampo ng dating Pangulo sa lahat ng mga nagmamahal at nagdasal at kasabay nito ay tanggap ng buong pamilya ng maluwag sa kanilang dibdib ang desisyon ng International Criminal Court na nagdi-deny nga sa motion o sa appeal para ma-release ito sa magkaroon ito ng interim release sa isang host country. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH7 Henry Uri. DZRH. Balansado. Samantala, may reaksyon na po ang palasyo ng Malacanang ang desisyon ng ICC sa interim release appeal ni dating Pangulong Duterte. Iginagalang po ito ng palasyo. Para sa mga detalye, RH14, Let Narciso. Miss Let, go ahead. Iski, iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng International Criminal Court sa petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Iyan ang maiksing pahayag ng palasyo sa pamamagitan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Ibinasura ng ICC ang hirit na interim release dahil sa kabiguan ng depensa na patunayan ang lapses ng pre-trial chamber. Inilatag rin ang pagiging slight risk ng dating Pangulo dahil sa nananatili nitong impluensya. Bigo rin naman ang depensa na maibigay ang mga pangailangan para patunayan ang medical condition ni Duterte. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, pinapanagot ang dating Pangulo sa 3 counts ng murder bilang crimes against humanity. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH14, Miss Let Narciso. DZRH. Balansado. 6:35 na po ng gabi, mag-overtime lang tayo ng kaunti. Senator Migs Zubiri nagpasalamat sa mabilis na pagkilos ng DPWH para sa repair ng nasirang tulay sa Bukidnon. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Malaki ang nawawala hindi lang sa ekonomiya ng Bukidnon kundi sa ibang bahagi ng Northern at Southern Mindanao dahil sa nag-collapse na bahagi dahil sa landslide ng Bukidnon-Davao-Ubuda Highway sa Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Ito ang deklarasyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri at nagpasalamat ito sa mabilis na pagkilos ng DPWH sa pagitan ni Secretary Vince Dizon upang maayos ang nasirang bahagi ng highway. Pagdaya ni Subiri, 50 milyong piso kada araw ang nawawala sa ekonomiya hanggat nakasara ang Buda Highway sa Bukidnon dahil hindi makadaan ang mga produkto ng Dole Philippines, Del Monte at Unifruity Fruits maliban pa sa regular na pagdaan ng ating mga kababayan sa nasabing lansangan. Nangako ang DPWH sa magitan ni Senator Sherwin Gatchalian na sa loob ng 1.5 buwan ay matatapos na ang repair ng Buda Highway. Hiniling din ni Subiri na isama sa lagyan ng budget ang retrofitting ng pinakamataas na tulay sa Mindanao na Atugan Bridge sa Impasugong Bukidnon. Matindi nga bala ang inaabot ng mga truck drivers dahil hindi maaring magsalubungan ang mga truck sa tulay kundi pa isa-isa lang ang pagtawid. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ang ating oras, 6:37 na po ng gabi at bago po tayo magpaalam para naman masaya ang ating papunta sa weekend, magbabigay po muna tayo ng papremyo sa ating Kring Kring Panalo promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Ayan, parang feel po natin ang Pasko, di ba? 27 days to go, grabe naman. At dahil dyan, alam ko po, marami pong bumati ko sa DTI nang sinabi nila na 500 pesos po pang Noche Buena. What?
Pero kami dito, magpapamigay kami ng 500 pesos in GCash. Hindi pang Noche Buena. Oh, di ba? Pang landi lang yan ni Ma'am Krisha Adel Dagos ng Oriental Mindoro, di ba? Pambili lang niya ng make-up o di naman kaya ay wala lang, di ba? Pang load, di ba? Kung meron siyang gustong i-text o tawagan. Pero tingnan natin kung kakasa siya sa ating challenge, di ba? Magandang gabi po, Ma'am Krisha. Magandang gabi po. Hello ma'am, nasa Oriental Mindoro pala kayo. Kalapit naman dito sa Metro Manila. Opo. Thank you ma'am, Ma'am Krisha. Ilang taon na po kayong nakikinig sa DZRH? 3 years na po. Ay, ang tagal naman. Grabe. Bakit po DZRH ang inyong pinili na AM radio station, Ma'am Krisha? Ang dami ko pong nakukuha na yung mga balita. Tapos tuwa po ako dun sa sa mga kwento. Tuwing alas 11. Drama. Tama ba? Wow. Mahilig ka pala sa drama. Anong gusto mo, ma'am? Yung comedy? Gusto mo ba yung iyakan? Gusto mo yung may sampalan? Patayan? Ano ba? Joke lang po. Ano po ang favorite nyong drama, ma'am? Actually, madami po. Ano po, yung comedy. Gusto niyo yung nakakatawa. Para solo parent po ako Kailangan medyo masaya yung buhay. para masaya, 'di ba? Para nakakalimutan natin ang ating mga problema kahit panandalian lang. At eto, I'm sure makakalimutan mo muna ang problema mo dahil meron kang 500 pesos in GCash. Basta masagot mo lamang po, Ma'am Krisha, ng tamang aking katanungan. Ano po ang AM radio station sa Pilipinas ang kauna-unahan at number 1 sa iyong puso at sa puso ng mga taga-Oriental Mindoro? Ma'am Krisha? DZRH po. Correct ka dyan, ma'am. At dahil doon meron kang 500 pesos in GCash. You're welcome, ma'am. Pahintay na lang, ma'am. Papadala namin agad yan, ha? Congrats, ma'am. At yan po si Ma'am Krisha with ang kanyang doggy na tumatahol sa background. Ayan, sabi niya, Mami, pakibilisan mo na. Dahil gutom na ako. Nasaan yung dog food ko? Diba? Taray. Sa mga taga-Oriental Mindoro, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. At Friday na naman, sana po ay magkarinigan tayo sa araw ng Lunes para naman po sa isang edisyon ng DZRH Balansyado, alas 5 po hanggang alas 6:30. Salamat po sa ating team. Ayan po, napakarami po namin. Si Josa, si Sofia at si Wina, at sa ating technical sa AM and ang ating mga TV tech. Thank you very much. Bukas po, magkarinigan tayo sa programang KKK, 10:30 AM po hanggang 11:30. Si Tony Dizon po ang ating mga kasama. Pag-usapan lang po natin ang inyo pong pag-Christmas shopping, na dapat siguraduhin niyo po na hindi po toxic at safe po ang inyong mga Christmas decorations, ang inyong mga Christmas lights, at syempre ang inyong mga Christmas gifts, lalo na po para sa inyong mga chikiting. So mga tips po yan at ilan pong mga paalala galing po sa mga kaibigan natin from Ban Toxics. Bukas po yan sa programang KKK. Sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri, ako po si Miss Karen Oyong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, ang ating oras, 6:41. Susunod na po ang usapang legal at ang makakasama niyo po ay ang mga lawyers po galing po sa International Criminal Court. Ayan, mga kriminal pagdating sa kalokohan. Joke lang. Ang ating Tres Maria, si Sofia Gans, si Uwina Pearl Hesoro at si Josa Cruzata. Sitin mo na po sila para kay Attorney Cam. Susunod na po. Bye!